Yun and start recording mga kalapid. Welcome sa isa na namang reaction video. So etong video na to medyo nakakalungkot kasi mga bata na naman yung ating tatalakayin. Diba? Sino may pananagutan sa pagkamatay ng mga natrap na bata sa kotse? So actually itong balita na to may legal may legal opinion galing sa abogado dito sa Channel 5 ata to. So, yun yung papakinggan natin at re-reactan natin. News 5 ayan, sa News 5. So, papanoorin natin ta's tignan natin kung ano masasabi natin dito sa magulang ng mga bata, okey? So, pero kung may batas pa rin talaga na dapat may managot, yun yung susundin natin, 'di ba? Okey, so pakinggan natin 'to mga kalapid and pindot na. Hindi, simulan na natin. Actually, illegal yung hindi, wag joke lang po. Lamayan ngayon sa Barangay Malabañas, Angeles City, Pampanga ang dalawang batang lalaki matapos matagpuang patay sa loob ng nakaparadang kotse. Ang mga nasawing bata ay magpinsan na kilala sina Dariel Alibio, 3 taong gulang. Oh, sakit niya 'no, tangina yan. Asan yung magulang? Yun agad yung katanungan 'no. Asan yung mga magulang na hinahayaan niyo yung ganyang kababata na maglaro sa kalye? 'Di ba? Tuloy. At Marvin Villegas, 2 taong gulang. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 9 ng umaga nitong Biyernes, makikitang naglalaro sa gilid ng kotse ang dalawang bata. Maya-maya pa, pumunta sa kanang bahagi ng kotse ang dalawang bata. At ito na ang huling sandaling nakita magpinsan. Makalipas ang 4 na oras, tumambad sa driver ng kotse ang wala ng buhay na minor de edad. Base sa medical report, asphyxia by suffocation o kawalan ng hangin na ikinamatay ng mga bata. Hindi naman matanggap ng kaanak ng mga biktimang insidente at sinisisi ang driver dahil sa naiwang bukas na pintuan ng sasakyan. Handa naman daw ang panig ng driver na harapin ng anumang reklamo. Walang Saglit. pinagustuhan sa nangyari. Yan, ng kaanak ng mga biktimang insidente at sinisisi ang driver dahil sa naiwang bukas na pintuan ng sasakyan. Tanga kayo. Sisihin niyo yung sarili niyo kung bakit naglalaro yung mga bata ng gano'ng edad, 'di ba? Actually, ang alam ko nga, 'pag 7 years old pababa, ta's naaksidente yung bata nang wala yung magulang. Yung magulang nga dapat managot, eh. Tuloy. Handa naman daw ang panig ng driver na harapin ng anumang reklamo. Walang may kagustuhan Tama. sa nangyari. Pero sa ganitong insidente, sino-sino nga ba ang pwedeng managot sa batas? Ayun, so papakinggan natin yung legal opinion ng abogado rito sa News 5. So, sit back and relax. Tulungan tayong himayin ang isyung yan. Makakasama natin ang resident lawyer natin na si Attorney Buco de la Cruz. Attorney, good morning. Good morning, Good Good morning. Simulan na natin, Attorney. Unang tanong, pwede pa talaga makasuhan yung driver dahil nga naiwang bukas yung pinto ng kanyang sasakyan? Okay, ang pananagutan kasi may dalawang basihan, no? Either sinadya mo ang pinsala o dahil sa iyong kapabayaan, Actually, ito lang yung ayoko dito, no, pinahaba yung ayaw nila mag-direct to the point. Pero siguro kasi para mas maintindihan, 'di ba? Or airtime, hindi. Tuloy. dulot ka ng pinsala. Ang kasong ito, hindi niya sinadya. So, maaari ba itong pumasok sa negligence o kapabayaan? Para maging negligence, nasabi, kailangan merong obligasyon na hindi mo ginawa. At ito ang naging dahilan ng pinsala dahil sa lack of foresight o lack of skill. Sa pagkakataong ito, wala siyang obligasyon na isarado o ilak ang kanyang kotse. Hindi yun legal na obligasyon. At hindi makikita ng kanyang foresight, hindi niya maiisip na pagka naiwan niyang bukas ang kanyang sasakyan, ay makakamatay ito ng bata. So hindi magpo-fall under the definition ng negligence. Pero At saka halimbawa siguro ganito. Akala niya napindot na niya yung alarm ng kotse, 'di ba? Akala niya nag-lock na. 'Di ba? Papasok din ba sa negligence 'yun? kaya siya sinasabi Kasi hindi naman ginusto, 'di ba? O halimbawa, yung alarm, 'di ba nasa bahay na yung may-ari. May nakapindot dun sa nag-open, 'di ba? Hindi din nila alam. So, papasok din ba yun sa negligence?
sinasabing dapat managot, meron kasing concept sa batas, yung attractive nuisance. Mhm. Yung bang kaakit-akit na panganib. So ayan, may natutunan naman tayo ngayon, 'di ba? Yung attractive nuisance. Okay, ano yung attractive nuisance, attorney? Meron kasing kaso dati na may ari ng bahay, may gate, no, naiwan niyang bukas, nakapasok ang isang bata, may swimming pool, nalunod yung bata. Ayun, so mga swimming pool, Yes, playground. Yan. mga ganun. Pinapanagot ng batas yung may-ari ng swimming pool. Kahit na pumasok doon yung bata sa private property niya. Pero yun kasi ay attractive Ang tanong kaya, ilang taon na rin yung bata, no? Siyempre gusto din natin malaman kung hanggang ilang taon eh. 'Di ba? Malay mo yung bata na yun, 10 taon. 9 na taon, 8 taon. Pumasok, attractive nuisance, 'di ba? Naengganyo pumasok dahil bukas yung gate. Tapos, yun nga, may swimming pool na lunod, namatay. O kaya halimbawa, pumasok sa gate, hindi alam, may mga asong malalaki, kinagat, nilapa, namatay. 'Di ba? Hindi natin din alam kung ilang taon yung bata. Tapos, hindi din natin alam kung nasa yung magulang, ba't nakakagala-gala yung mga anak ng ganun. Yun yung ano dun eh, yun yung mabigat dun kasi. Pag minor, 'di ba? nuisance. Ito hindi ito maklasify. Hindi siya pwede maging kaakit-akit na panganib o attractive Ah. nuisance kasi sasakyan lang siya. Ito naman, attorney, no? Dito naman tayo, dun sa mga magulang naman ng mga Ayan na, ayan na, ayan na. Nagutan ba sila sa batas? Well, kung gagamitin natin yung definition ng negligence, meron bang obligasyon na hindi nila ginawa? 2 and 3 years old. Sa ilalim ng batas, may obligasyon kang bantayan ang bata. Tama. Kung nangyari itong insidente sa loob ng eskwelahan, halimbawa, at may nangyaring masama sa bata, Mm. sigurado tayong lahat, unanimously, sabihin natin, mananagot yung eskwelahan. Yes. Bakit? Kasi nasa pangangalaga nila yung mga bata bilang magulang. Correct. 'Di ba? Bilang in loco parentis, special parental authority. Ito nangyari hindi sa eskwelahan, sa labas, sa Yes. pangangalaga ng magulang. So kanino yung obligasyon na magbantay sa mga bata? Magulang. Okay, attorney, ito pa isa. Hindi po kumbensido ang kamag-anak ng biktima na suffocation, yung sanhi ng pagkamatay ng mga bata dahil nga may nakitang Ang tawag dyan, kasalanan mo, ipapasa mo sa iba. Yun yung gusto nila mangyari, di ba? Kapabayaan nila, ipapasa nila sa iba. Tapos magbibintang pa kayo na may foul play. Pukin ng, naku, Diyos ko, tuloy. dugo sa mga kamay nila, no? Ano kaya yung hiwalay na kaso ang pwede nilang isampa? Well, kung mapapatunayan kasi na meron talagang physical na ginawa sa mga bata, di yung nanagot, yung ama na nanagot ay yung may ginawang anumang harm doon sa bata, no? Pero my wife kasi sa doctor, no? Yes Sinabi po. niya na sa asphyxia, posibleng mangyari na magdugo ang ilong, no, o yung di ka makahinga, at baka yun ang nahawakan ng bata. Kaya nagkaroon ng dugo kasi wala namang pinakita sa CCTV na may ibang taong Pumasok. doon sa sasakyan. Oh, okay. Ito naman, attorney, posible bang madama yung Alam nga naman nagpatayan yung dalawang bata, di ba? niya ng driver kung sakaling makasuhan siya, no? Lalo na kung ginagamit niya yung mga ride-hailing app. Yes. Sa batas kasi natin, kapag ka ang driver ay nakapinsala, halimbawa, driver ka ng bus, nakapinsala ka, reckless imprudence yun, ano? Ang nananagot, hindi lang yung driver, kung hindi yung registered owner ng sasakyan o yung kanyang employer. Yes. Kasi yung kapabayaan ng driver ay kapabayaan ng kanyang amo. Pero sa kaso kasing ito, bago mapanagot yung may-ari ng sasakyan o yung kanyang amo, employer, kailangan muna ipakitang may kapabayaan yung driver. Oo. So, Na-establish nyo na kanina. o wala namang kapabayaan. naman. So, mahihirapan tayong i-connecta doon sa may-ari ng Yung sasakyan may-ari o sa ng employer. Attorney, paano naman yung mga kapulisan, yung mga otoridad, no? Ano ba dapat yung mga tinitignan nila para tiyakin na patas ang maging investigasyon dito? Oh, yun ang maganda kasi yung pulis dapat tumingin una sa criminal liability. Meron bang criminal liability kasi yun ang trabaho ng pulis. Tingnan kung may krimen. Para masabing may krimen, kailangan may batas na nagpaparusa. Wala kasi tayong batas na nagpaparusa sa hindi naglalak ng sasakyan. So yung hindi paglalak ng sasakyan ay hindi krimen. Yes. Hindi rin pwede sabihin reckless imprudence, no, na kaya namatay dahil sa iyong kapabayaan. Dahil na-establish nga natin kanina na wala akong nakikitang basihan ng kapabayaan. Para maging patas, dapat tingnan ng pulis kung paano matutulungan yung magkabilang panig. Kasi may mga tanggapan naman ng pamahalaan na magbibigay ng tulong sa mga Sa burial aksidente kasi ito na hindi naman ito sinasadya Ginusto. at wala namang may gustong mangyari. Kaya lang, Laking bagay na may kapabayaan pa rin eh. Talaga, di ba? Nakalahat na lahat. At saka sabihin ko lang na bilang mga magulang din, syempre, di mo rin maalis na yun, maging emotional. Maintindihan mo kung bakit naging emotional siya. Ngayon, Dahil dalawang paslit, dalawang maliit na Yes. bata yun, at hindi talaga yung makita mong yan. Sila yung nawalan, sila yung Nawalan. sila ang offended part. Opo. Next year yung driver naman, hindi niya talaga yung ginusto. Opo. Yun ang nangyari. Imagine mo din yung trauma niya na makitang merong namatay sa Totoo loob. yan, hindi rin niya ginusto. Tama. Yun, so kailangan din isantabi rin kasi yung mga emosyon kapag usapang batas na. Kaya natin tinawag si Attorney Buko. Yun, maraming salamat, Attorney. Thank you, Attorney. Thank you, Attorney. Marami yung nalinaw. ayun. So, yun yung ano pala nila. So, bitin tayo dun sa topic, 'di ba, sa pananagutan.
Siyempre, bilang magulang, 100% ano eh, kapabayaan ng anak eh. Ay, ng anak, ng magulang yan eh. Tingin nga tayo ng ano, ng comment dito. 2 years old at 3 years old, hinayaang nagkagala sa kalsada, magulang talaga may kasalanan dyan. Naghahanap lang masisisi itong mga magulang para sa kapabayaan nila. Tapos kikilalanin yung may-ari, ay anin? Kikikilan yung may-ari ng kotse, di ba? Mother, oh, kapabayaan ng magulang, period. Tignan natin yung ano. True. Itsura pa lang magulang, alam mo, hindi responsable, puta. Yun, hindi tayo dun, ano, hindi natin kailangan tignan basehan yung itsura. 'Di ba? Ang binasihan natin dito yung ginawa. Okay? Ayan, true, 100%. 4 hours ang tinagal, hindi man lang hinanap ng mga magulang. Another point. 'Di ba? Correct. Kung yung mga batang yan nasa loob ng bahay ngayon, isisisi mo sa may-ari ng sasakyan. Oo, magulang ang may kasalanan dyan kasi nga mga ganong edad, di dapat pinababayaan maglaro nang walang nagbabantay. At eto pa, hindi naman siya mukhang private subdivision. Mukha siyang public road, 'di ba? Yung halimbawa parang ito yung mga parang yung lugar ito yung mga ano eh. Yung mga metro away zone, 'di ba? Hindi naman siya mukhang ano eh, oh. Hindi siya mukhang subdivision. So, sa Pampanga, 'di ba? Tignan ba natin? Oh. So, hindi siya mukhang subdivision talaga. So, mukhang daanan siya ng mga sasakyan. So, mas delikado pa na pinababayaan niyo yung mga anak niyo diyan, 'di ba? Magbasa pa tayo? Oo nga, sana mabasa mga comment dito ng mga magulang na yan. Ibibintang niyan kay Boss Toyo. Kapabayaan ng magulang, period. This is a no-brainer. Parents should be accountable for their negligence. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga ganong edad, dapat, hawak niyo yung mga anak niyo. Putang ina. Ang hirap na lang magkwento. Sabi ko nga sa inyo, yung mga nakilala ko na mga magulang na may sakit yung mga anak sa kidney, 'di ba? Na mga isa nakita ko sanggol, may 3 years old, may 5 years old, may 7 years old. Na kung paano nila bantayan yung anak nila, talagang halos hindi na nila iwan at lahat ng suporta ginagawa para lang maalagaan yung anak nila. Tapos etong mga magulang nitong mga bata, 'di ba? Iiwan niyo yung mga anak niyo sa ganun, 'di ba? Sa tingin niyo ba nakondena natin yung magulang? Mukha kasi may kapabayaan eh. 'Di ba? Wala tayong magagawa. Kasi it is what it is, masakit 'yan. 'Di ba? Masakit nga mamatayan ng anak pero kung galing sa kapabayaan mo, hindi mo alam kung paano mo isisisi sa sarili mo, tapos magtuturo ka ng iba dahil sa kapabayaan mo, 'di ba? Hindi dapat gano'n, 'di ba? Kung ikaw yung magulang niyan, ikaw yung nakapagpabaya sa anak mo, take responsibility. Mahiya ka sa anak mo, 'di ba? So kayo mga kalapida, ano masasabi niyo dito sa video na 'to, 'di ba? Comment kayo kung sino talaga sa tingin niyo kung dapat din managot yung yung may-ari ng kotse or talagang yung 100% ako nasa magulang. Sorry kung bias tingin ko talaga yung magulang. So, comment down below para tayo, may comment section. Tapos don't forget to subscribe tsaka hit the like. Pati yung bell. Alam niyo na yun. And stop recording mga kalapit.